Sa video na ito dadalhin ko kayo sa isang kwento ng kababalaghan na puno ng misteryo at takot. Isang kaibigan ang nagbalik sa kanilang bayan at natuklasan ang lihim ng kanilang pamilya sa kagubatan, kung saan ang diwata ay nagbabantay ng mga alaala. Habang sinusubukan nilang tuklasin ang lugar ng mga alaala, nagising nila ang galit ng diwata na nagdala ng panganib at takot sa kanilang buhay. Pakinggan ang kwento ng kanilang nakakatakot na karanasan at alamin kung paano nila hinarap ang mga nilalang na hindi dapat ginising. Noong kabataan ko, may isang tao na nagbalik sa aming bayan para sa Pasko. Nag-iisa lang siya noon dahil wala na siyang mga magulang. Ang lolo na lang niya ang kasama niya sa buhay, pero pumanaw na rin ito. Nung bumalik siya sa amin, sabi niya, parang laging sumusunod sa kanya yung lolo niya. Parang hindi raw siya nag-iisa. Pati sa pagtulog, ramdam niya na katabi niya yung lolo niya. Miss na miss niya kasi yung lolo niya, kaya kahit wala na ito, parang nandyan pa rin siya palagi. Nung bata pa raw siya, laging may mga kwento yung lolo niya tungkol sa mga engkanto at diwata. Ang lolo raw niya ay isang manlalakbay, kaya marami itong nalalaman na mga kwento. Sabi ng kaibigan ko, tuwing gabi raw ay pinapakinig siya ng lolo niya sa mga kwento nito. Takot na takot daw siya noon, pero namangha rin siya sa mga kwento ng lolo niya. Isa sa mga kwento na hindi niya makalimutan ay tungkol sa isang diwata na nagbabantay sa kagubatan sa dulo ng aming bayan. Nung makarating sa akin ang kwento na yon ay na-excite ako. Kasi ibig sabihin noon ay may pagkakataon kami na makakita ng diwata. Nung mga panahon na yon ay hindi pa uso sa amin ang mga gadgets. Kaya ang libangan namin ay yung mga kwentong kababalaghan na napapakinggan namin. Isang gabi nagkukwentuhan kami sa bahay. May mga pinsan ako na galing sa Maynila at nagbabakasyon sa amin. Biglang may narinig kami na mga sigaw. Parang galing yun sa labas, nagtinginan kaming lahat. Tapos tumayo yung tatay ko at sinara yung bintana, nakakatakot daw yung mga sigaw. Baka raw may mga aswang na nag-aaway, hindi kami nakatulog ng maayos nung gabing yon. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Nung makarating ako doon, ay may naririnig akong mga sigaw. Nagtaka ako kasi parang galing yun sa loob ng bahay nila. Pumasok ako at tinawag siya. Nung lumabas siya ay may dala siyang diary. Tapos sabi niya nakita na raw niya. Nagtaka ako. Tinanong ko siya kung ano ba yung nakita niya. Sabi niya, yung diary ng lolo niya. Doon daw nakasulat yung mga kwento ng lolo niya. Tapos binasa niya sa akin yung tungkol sa diwata. Ang sabi sa diary, may isang lugar sa kagubatan na lihim na pinupuntahan ng mga ninuno ng kaibigan ko. Ang tawag nila doon ay lugar ng mga alaala. Sa lugar na yon ay makikita mo raw yung mga alaala ng mga ninuno mo. Ang diwata raw na nagbabantay doon ay mabait, pero kapag may ibang tao na nakapasok sa lugar na yon ay nagagalit ito. Kaya lang daw nakakapunta doon ang mga ninuno ng kaibigan ko ay dahil may isang puno sa gitna ng lugar na yon na nakaukit ang pangalan ng kanilang pamilya. Habang binabasa niya yon ay naisip ko na baka yung mga sigaw na narinig naming kagabi ay galing sa diwata. Baka may mga taong nakapasok sa lugar na yon at nagalit yung diwata. Sinabi ko yon sa kaibigan ko. Sabi ko, baka pwede naming pasukin yung lugar na yon at baka makita namin yung diwata. Pumayag naman siya. Kasi gusto rin daw niyang maranasan yung mga naranasan ng mga ninuno niya. Sa diary ng lolo niya ay nakasulat din kung paano makakarating sa lugar na yon. Nung gabing yon, ay sinubukan namin na hanapin yung lugar ng mga alaala. Nagpaalam kami sa mga magulang namin na magpapalipas ng gabi sa bahay ng isa naming kaibigan. Pero sa totoo lang ay sa kagubatan kami matutulog. Habang naglalakad kami ay iniisip ko kung ano ba yung mga makikita namin doon. Higit sa lahat gusto ko talagang makita yung diwata. Nakalagay sa diary ng lolo ng kaibigan ko na isang maliit na talon ang hahanapin namin. Doon daw nagsisimula ang lugar ng mga alaala.
Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad ay narating din namin yung talon. Maliit lang talaga siya, halos kasing laki lang ng isang tao. Tapos, yung tubig niya ay nanggagaling lang sa isang maliit na batis. Nagtaka kami kasi sa gilid ng talon ay may mga nakaukit na pangalan. Nung basahin namin, mga pangalan yon ng mga ninuno ng kaibigan ko. Parang sinasabi na yung mga pangalan na yon ang nagbabantay sa lugar na ito, na parang may espesyal na koneksyon sa kanilang pamilya. Nilublob niya yung mukha niya sa talon. Nung umahon siya, sabi niya may nakita raw siyang mga tao. Ginaya ko yung ginawa niya. Nilublob ko yung mukha ko sa talon. Nung umahon ako, nakita ko na may mga imahe ng tao na lumalabas sa talon. Hindi ko sila kilala, pero alam ko na mga ninuno yun ng kaibigan ko. Hindi ko may paliwanag yung naramdaman ko noon. Parang may kakaibang pakiramdam na bumalot sa katawan ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang papasok kami sa kagubatan, ramdam mo yung lamig ng hangin na parang may kasamang bulong. Sa dulo ng talon ay may isang malawak na lugar na puno ng mga lumang gamit. May mga lumang bisikleta, mga sirang upuan, mga lumang damit at kung ano-ano pa. Sabi ko sa kaibigan ko, baka yun yung mga alaala ng mga ninuno niya. Tumango lang siya, tapos nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa dulo ng lugar na yon ay may nakita kaming isang malaking puno. Nagtaka kami kasi sa katawan ng puno ay may mga nakaukit na pangalan. Nung basahin namin, pangalan yun ng mga ninuno ng kaibigan ko. Doon ko naisip na baka yun yung puno na tinutukoy ng lolo niya. Nakakatakot yung itsura ng puno. Kasi sa dami ng mga nakaukit na pangalan, halos wala nang natira sa katawan nito. Nung hawakan ko yung puno, may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Nilingon ko yung kaibigan ko, pero hindi siya yung tumatawag sa akin. Nung tignan ko ulit yung puno, may nakita akong naglalakad sa likod nito. Nung puntahan ko yon, nakita ko yung lolo ko na pumanaw na. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Nung habulin ko siya, biglang nagbago yung paligid. Nasa bahay na ako ng lolo ko. Nakaupo siya sa sala at may kasamang babae. Nung tawagin ko siya, hindi pa rin siya lumingon. Tapos biglang may lumabas na batang babae. Ako yun nung bata pa ako. Tumakbo ako palabas ng bahay. Nung tumakbo ako para habulin yung batang ako, ay nasa kagubatan na ulit ako. Nakatayo ako sa harap ng malaking puno. Tapos yung kaibigan ko ay tinatawag ako. Nung lingunin ko siya, nakita ko na may paparating na malakas na hangin sa likod niya. Nung tamaan siya ng hangin, ay tumilapon siya. Nung lingunin ko yung puno, nakita ko na yung mga pangalan na nakaukit doon ay unti-unting nawawala. Tumakbo ako para puntahan yung kaibigan ko. Nakita ko siya na nakahandusay sa lupa at duguan. Nung buhatin ko siya, ay may narinig akong malakas na boses. Sabi ng boses, mga walang galang daw kami. Hindi raw namin alam ang mga bagay na ginagawa namin. Nung lingunin ko kung saan nanggagaling yung boses, nakita ko yung diwata. Maganda siya, pero galit na galit nung tumakbo ako ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Yung ulan ay hindi ordinaryong ulan. Kasi ang hapdi niya sa balat, parang may kasamang asido. Nung lingunin ko yung diwata, nakita ko na may mga lumalabas na itim na usok sa katawan niya. Tapos yung mukha niya ay unti-unting nagiging bungo. Nakakatakot talaga. Parang biglang nagbago yung itsura niya mula sa maganda at maamo, naging nakakatindig balahibo. Tumakbo ako ng tumakbo. Nung marating ko yung talon, ay nilublob ko yung mukha ko doon. Nung umahon ako, ay wala na yung mga imahe ng mga ninuno ng kaibigan ko. Tumakbo ulit ako. Nung marating ko yung dulo ng kagubatan, ay hingal na ako at halos hindi na ako makalakad. Nung lingunin ko yung dinaanan ko, ay wala na yung diwata. Malinis na ulit yung paligid. Yung kaibigan ko ay nawalan ng malay. Dinala ko siya sa bahay nila. Tapos kinuwento ko sa mga magulang niya ang nangyari sa amin. Hindi na nila ako sinisi. Ang sabi nila ay matagal na raw na hindi nakakapunta sa lugar na yon ng mga ninuno ng kaibigan ko. Kaya siguro ay nagalit ang diwata.
Sabi ko sa kanila ay narinig ko yung boses ng diwata na tinatawag ako. Nung hawakan ko yung puno, nakita ko yung lolo ko na pumanaw na. Sabi nila, baka raw dahil sa puno ay naging parte na ng mga alaala ko ang lolo ko. Kaya nakita ko siya doon. Hindi na ako bumalik sa lugar na yon. Hanggang ngayon ay may mga sugat pa rin ako sa katawan dahil sa asidong ulan ng diwata. Ang kaibigan ko naman ay nawalan ng pandinig dahil sa malakas na hangin na tumama sa kanya. Naging tahimik at nag-iisa ako pagkatapos ng insidenteng yun. Parang may bigat sa dibdib ko, iniisip ko kung ano ba yung nagawa namin para magalit yung diwata. Sobrang guilty ko talaga. Hindi ko na nakumpleto yung mga kwento sa diary ng lolo ng kaibigan ko. Pero nagpatuloy ako sa pag-aaral. Hanggang sa tumanda ako ay hindi ko na nakalimutan yung karanasan na yon. Parang nagbago yung pananaw ko sa buhay. Naging mas maingat at mapagmasid ako sa mga bagay na hindi ko nakikita. Kapag may mga bata na nakikinig sa akin, ay kinukwento ko sa kanila yung karanasan ko sa diwata. Takot na takot sila kapag naririnig nila yung kwento na yon. Siguro ay ganun din yung naramdaman ng lolo ng kaibigan ko. Nung kinuwento niya yon sa kanya, ngayon ay nagpatuloy na yung kwento ng diwata sa mga bata sa aming bayan. Sa kwento natin ngayon, natutunan ng mga bida na hindi dapat binabaliwala ang mga babala ng mga nakaraan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga lugar na puno ng alaala. Baka may nagbabantay.